Ilawom sa Philippine National Standard of Vape, hingpit karon nga ginapay mangnuan sa Department of Trade and Industry ang mga manufacturers, dealers ug distributor may kalabutan sa mandatory registration sa ilang produkto. Tumong niini aron malikayan ang mga insidenteng adunay additional substance o chemical nga makadaot sa panglawas sa mga nagagamit. Kani sila ng mga produkto, dili gini sila pwede ibaligya kung wala niagi sa DTI. So gisali naman yung vape karon. So ang vape ongoing nag-start na ang iyahang mandatory registration karong June. So required na katong mga manufacturers, dealers man or retailers na katong ginabaligya nila na kuan, moagi na gina sa DTI kay na naman tay Philippine National Standard for Vape. Pinaagi sumala pa sa pagparehistro. Mahibaw-an sab sa maong ahensya kung nagasunod ba o wala sa standards ang mga naisgutan o kung kini illegal ba nga ginapalusot bisan pa kini vaporized nicotine o non-nicotine product. Kahibaluan nga mas strikto ang pagpatuman karon sa regulation sa vape products. Human makatala ang Department of Health og labing unang vape-related nga kamatayon asa 22 anyos nga lalaki ang biktima. Human giatake sa kasing-kasing tungod sa adlaw-adlaw nga paggamit sa vape sa miaging 2 ka tuig. Maong uyon sa maong lakang sa DTI si Aldin nga tigbantay og usa ka vape shop sa Jensen aron masiguro sab ang proteksyon sa mga vape user. Yes ma'am, para maging safe po ang shop o para maiwasan po na ang shop ma'am. Mawala po ang dili mawala ning mga table. Dugang pa ni Manon, hinuon sa syudad 500,000 depende sa biolasyon ang kasamtangang gina-implementa ngadto sa mga nagasupak sa mga ginapatuman sa DTI. Samtang usa ka tuig ang gihatag karon nga palugit alang sa mga nasangpit sa ilang pagparehistro sa ilang produkto. Ug ugali mang pakyas sila ug maatulan sa DTI, mamahimo silang ma-filean og violation ug makumpiska sab ang ilang uncertified products. Gaan mo po time ang mga manufacturers tapos nabay yung mga products na nigawas na daan prior pa ning registration. So okay lang na sila, ongoing na ilahang na pwede sila mamaligya na. Pero next year, mag-expect ta na dapat katong mga baligya sa itong mga vape establishment na gina siya yung Philippine Standard Mark. So sa karon ang amo ang gina-check sa mga vape is katulang sa mga graphic warnings, katong requirements sa labeling sa vape. Sa mga retailer pod ang ilahang kuana na kung magkompra na sila or magkuha na sila og vape products nila sa ilang supplier, i-make sure nila na katong mga vapes nila na baligya registered sa DTI. Sila gid baya ang makit-an ana last touch gina siya usually. Sila gid ang una ma-filean ana. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.